Her birthday yesterday, and it's all greet her a happy birthday, please. Happy birthday to you. May ganon. May ganon pala. Happy birthday to you. Thank you. Salamat. Happy birthday. Happy birthday. Wow. Happy birthday to you. Ayan naman, may pa-flowers ako ipakita. Naman. Sana mas nice natin para lahat meron. Correct. Ayan. Maraming salamat. Please. Sana po manood po kayo ng MMK bukas. Yay! Okay, thank you, Jel. Yeah, para comfortable siya, can we put the flowers somewhere here para... Ayan, thank you, James. Okay, so before that, we'd like to show you, sa mga hindi pa nakakapanood, we'll show you the full trailer of MMK Fallen 44. Please watch this. Welcome to the PNP Special Action Force Training Branch. Mula sa isang ordinaryong tagapatupad ng batas, gagawin namin kayo isang makapagong mandirigma. Are you ready to die? Oops, sandala. Ikaw ang gusto mo makasama habang buhay. At sana ko yung gusto mo makasama habang buhay. Kailangan na magpalakas sa Sir General and President of the Philippines. Matagin pa yun, ma'am. Si Kuya talaga pinaplano ni Boy nating lahat, oh. O syempre, Police Senior Inspector na yan. Nay, magtutrain po ako sa Special Action Force. Hindi ba yung SAF mas mapangalib yan? Kung hindi ko ako, sino? Kung wala akong tutulong, paano? Natatakot ako kasi ikaw, kung isugod mo yung buhay mo, parang wala kang pamilya. Parang hindi ako iiyak kapag may nangyari sa'yo. Kailangan niyo sila. Kailangan kayo dyan. Ayaw niyo makadyan. Makaligtas ka mo! Pasok ka ng pumili ko! MMK, Sabado alas 7:15 ng gabi. Oh, bigat pa rin. First time mo ba nakita? Kuya. Ayun. Kahit pa ulit-ulit kong panood, kinikilabutan talaga ako. Yun. Okay. So, we're now open para sa question answer. Who would like to... gusto niyo pong maupo na? Ano ba? Para kayo nakikita ng Mina. Okay. Who would like to ask the first question from our entertainment press and vloggers? Ayan. Ate B, gusto mo magtanong? O gusto mo ako na muna? Jel, paano ka nako-convince na, at sa stature mo ngayon, what would make you accept an MMK role? Well, unang-una po sa lahat ng MMK po ang unang naging project ko dito sa ABS-CBN at sila rin ho yung nakapagbigay sa akin ng unang Best Actress na award. So malaki ho ang utang na loob ko sa MMK at lagi po akong masaya pag nag-MMK. Well, hindi habang nag-eksena, pero pag meron po akong proyekto sa MMK, lagi akong masaya kasi minsan mo lang mailalabas yung ganong angle ng acting. And bukod dito sa story, sabi ko kasi, parang ang tagal ko kasi nabahate after Legal Wife. So kung gusto ko nga arte ako, gusto ko yung story na naniniwala rin ako, na tingin ko may cause, meron tayong ipaglalaban dito. So, bukod sa napakagandang story na pinresente na sa akin, nung sinabi na lang si Coco, okay na ako. Kasi gusto ko talaga makatrabaho si Coco. May kunento nga siya na parang tagal nyo nang pinaplanong magkatrabaho at tapos nag-MMK kayo ng unang magkatrabaho, di ba? Parang excited kayo sa isa't isa mag-teleserye pero hindi nga nagmamaterialize. Walang nag-i-invest sa amin. Pero hindi, nakakatawa si Coco kasi napaka-creative na tao. So pag nagkikita lang kayo, meron na siya agad concept. May concept na siya agad sa amin. So, may pelikula tayo, gawa tayo ng ganyan. So nakakatawa siyang tao. And ever since nire-request ko na sana makatrabaho ko si Coco, pero dahil nga, syempre may mga kanya-kanyang schedules din, saka may mga iba-ibang commitments, ganyan. So, nagpapasalamat ako na at least kahit sa MMK, nagkaroon ako ng chance na makatrabaho ko siya. When was the last time na nag-MMK ka? Kailan ba?
Someone Tagal na yata remembers? 3 taon? Ay, Paolo Yeah, I Abilino. think 3 years, 2 years ago? 2 lang, 2 Two. years ago. Mga 2 Ay, taon oo. ago. Yeah. I remember that. Okay, Ate P, you have a question? Pilar Mateo? Paano binigay yung offer sa'yo? Naglakad ba to? Diyos. Hindi. Paano dumating yung offer sa'yo? Paano in-offer sa'yo? Ano yung naging reaction mo nung in-offer sa'yo yung role? Nung nalaman lang may schedule ka, Oo. so... kasi kabisihan. Hindi naman. Actually, ang totoo nung sinabi sa akin na MMK, parang hindi pa ako, parang iniisip ko na kung hindi ko pinaniniwalaan yung story, baka hindi muna. Kasi natatakot ako dahil ang tagal kong hindi umaarte sa TV. Tapos, ang sasalang ko, MMK agad, parang napakabigat. Tapos, nung sinabi na po sa akin nila Aderoda na pinag-iisipan namin kasi naggaling daw sila ng simbahan kasi Ash Wednesday that day. So pinagdadasal nila kung sino kaya yung pwedeng perfect na artista dito sa character na to. Tapos naisip daw nila si Coco. Sabi ko, okay na ako. Okay na ako. Okay na ako dyan. Okay na ako. Tapos sa kanila po sumunod yung sa story. And actually, nung araw na yun, inantay ko talaga si Coco dumating sa presentation. Tapos ako unang nag-present sa kanya, tapos sinabi ko, sana maayos natin yung schedule natin. Tapos malis na ako para ma-present po sa kanya yung story. So aware ka naman dun sa gagampanan mo na role na ikaw yung magiging girlfriend ng isa sa Fallen, 44? Yes po. So nakilala mo ba si Suzette? Yeah, actually, ako po personal na nakipag-usap po ako sa kanya. Wow. Kasi napaka-busy niya ho talaga. That time kasi nagpupunta pa ho siya sa Congress. Taga Zamboanga po kasi talaga siya. Saka marami po siya inaasikaso. So nagpapasalamat ako na binigyan niya ako ng oras kahit maaga yung flight niya the next day. So nagano lang ako yung konting humingi ako ng mga habilin sa kanya kung ano yung mga gusto niyang ipakita, kung paano ba siya magsalita, kung kasi abogado siya, pero napaka hinhin niyang tao. So, tinititigan ko lang kung ano yung reaction niya. Mukha siyang napaka-fragile na tao bilang petite na babae, pero ang strong niya. Amazing yung personality ni Suzette. Marami ba siyang na-share sa'yo about Gary? Dahil medyo complicated niya. Medyo mahirap po kasi pag-usapan yung ganong situation. At sabi ko sa kanya, pasensya na ho kayo, alam ko kung minsan nakakainis na paulit-ulit nag-e-explain kung paano nangyari, lalo na sa mga taong hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman talaga kilala, na meron lang gustong malaman, pero hihingi lang po sana ako ng tulong para maipakita natin na kung paano talaga nagsimula ang love story ni Suzette at saka ni Gary. Tapos sabi niya, hindi okay lang. Actually, natutuwa nga ako pag naikukwento ko. Mas nakakatulong sa akin pag naalala ko kung gaano siya kabuting tao. Tapos tumingin siya sa akin, sabi niya, parang sabi niya sa akin parang, hindi ko nga alam kung sinasadya ba na ikaw yung artista. Ano sa akin, ganun. Next. Ayun. Siyempre, kalimutan ko na. I will be joined by my partner, Aaron Domingo. Hi, I almost forgotten about you. Sorry about that. Thank you, partner. We have a question from MJ Felipe. As MJ, ayan, Hi, kanina Jel. pa yan. Jel, sorry, what are your learnings after doing this project? Marami. Una-una, first time ko makatrabaho si Direk Gary bilang isang direktor. Sanay po ako makatrabaho siya nung assistant director po namin siya ni Inang sa In the Name of Love. At isa ako sa mga nangungulit sa kanya noon na, ba't hindi ka na mag-direct? Ano ka ba? Kayang-kaya mo naman. Pero siguro napaka-humble na tao at saka malaki yung respeto niya doon sa ginagawa niya. Feeling niya hindi pa siya ready at that time. Tapos nung nabalitaan ko nga na gumawa na siya ng MMK episode na ang daming awards na ako. Sobrang proud ako sa kanya. And I'm very happy na ako yung kinas niya dito dahil gusto ko talaga siyang makatrabaho. So yun po, ang dami ko natutunan sa kanya kasi makabago yung sistema niya. Yung pag nagbabasa ako ng script, minsan kasi parang ina-expect ko na kung ano mangyayari yung locations, yung setup, kung paano i-deliver ng ka-eksena ko yung linya. Pero wala walang kwenta kasi iba yung atake niya talaga eh. Pero when it comes to the story, ano yung na-realize mo after doing the role of Suzette and knowing the story of
Gary? Sorry, what's the name again of the fallen? Gary. Gary. And Suzette. Ano? Angel. Gary and Suzette. Learning ano yung realization mo pag sa... mahal natin yung isang tao, huwag na tayo masyadong mag-isip na kung ano-ano, huwag na natin masyadong gamitin ang utak natin. Kasi maikli ang buhay. Kailangan iparamdam natin dun sa tao na mahal natin siya at the same time, ang sarap-sarap ng pakiramdam pag nagmamahal ka, diba? So, ibigay mo na ng buong buo kasi hindi natin alam kung kailan mawawala sa atin yung taong yun. So, ready ka na? Ano po? So, hindi ko yung bigla eh. So, ikaw ready ka na? Saan po? Napamahal naman siya talaga. Angel, what's your birthday wish? Ako, sa akin dito muna, sana mapanood po ng mga tao itong episode na to because hindi lang tayo gumagawa nito ng napakagandang love story, kundi binibigyan natin ng mukha itong mga bayani natin na nag-sacrifice na minsan natitake for granted natin na because trabaho po nila ang magsilbi, ang magprotekta sa atin. Minsan nawawala sa isip natin na itong mga taong to, kung anong buhay na meron siya, ganun din ang pinagdadaanan ko. Pero grabe yung sakripisyong binibigay nila para makapaglingkod sa bayan. At natutuwa po ako dahil yun po yung goal ng MMK. Hindi po siya yung basta makapagpakita ka na medyo tragic na nangyari sa buhay, di ba? But pinapakilala po natin itong mga bayani natin na nagbuwis ng buhay nila para sa bayan. Last question. 30 years old, where are you now at this point in your life? ABS-CBN. How would you describe your life now at your big 3-0? Well, hindi po ako magpapaka-plastic, kaya rin ako umalis kasi nagugulan ako kung ano bang mararamdaman ko sa pagka-30 ko. Bilang babae, siguro maintindihan nyo na ho yung pakiramdam na yan. Hindi ko po alam kung masaya po ba ako o isa-celebrate ko ba siya o mag-birthday boost ba ako, diba? So, mas pinili kong mag-celebrate ng kung ano hong gusto ko. So, pumunta po ako sa Batanes. May mga goals kasi ako na parang feeling ko hindi ko pa nagagawa. So, sisimulan ko ngayon. Simula 30 years old ako hanggang 40. Parang 30 things to do before turning 40 years old. Tapos, 30 acts of kindness. So, yung mga ganang drama ako ngayon. So, at least mas positive yung pagtanggap ko sa pag-30 ko po. Sundot lang, Anay Isa, can you give 30 the things that you need to do before you turn 40? Ang goal ko po sa Batanes is to witness something majestic. Okay. So, nagawa ko po siya kanina. Nakakatuwa nga kasi hindi tourist spot yung pinuntahan ko. Parang biyahe lang po papuntang airport. Tapos nakita ko agad na, sandali lang po kuya, stop tayo, picture. Sabi ko talaga na ganun. Kailangan nating picturean to. Ayun, binigay naman ho ng Diyos sa akin. Akala ko nga hindi ko ma-achieve yung witness something majestic. And, what is it? A comet? A meteor? No, it's a beautiful sunrise. And ang ganda ng view. Ang ganda. Yung masasabi mo talaga na, ay, may Diyos. May Diyos. Amen. And time to mag-pray ka rin, pasalamat ka, nabuhay ka ng 30 years old, at sana gamitin ka pa kung bakit ka binibigyan ng ganitong buhay ng Diyos. Sana, sana gamitin ka pa ng Diyos para, hindi lang para sa'yo, para kung saan mo makakabuti. Mga ganang echos, yan. Happy birthday, Jel. Sabi ko nga sa tweet ko, parang you're really an angel personified. Just sa mabuti kang tao. Thanks, Jel. Happy birthday. The most beautiful angel naman. The most beautiful angel sa akin. Jay, sundot lang. Okay. You're still there pala, Ate P. Is that part of your, gumagawa ka ba ng bucket list mo? Kaya, inisa-isa mo yan. Actually, ngayon, meron ako dati, pero hindi ko masyado sinaseryoso. Pero, ngayon talaga, because, parang witness something. Yes, because siguro dahil lang dito sa MMK ko na parang nag-sink in talaga na life is short, so kailangan i-enjoy natin. So, gusto kong ma-maximize talaga kung ano man yung extra time na meron ako at gusto ko talaga yung nagtatrabaho ako para mabuhay, hindi yung nabubuhay ako para magtrabaho. Lalim-lalim.
Pag 30 ka talaga may mga ganyan. Correct. Okay, Aaron, more questions Yes. from our friends from the... Partner, ito kaka-30 niya lang din. At Wow. meron din siyang bucket list. Walang iba kundi si Albert Abinio. Ayan, si Chika Ness. Hey po, good afternoon. In the last press con with Coco, he described you as humble and hardworking. And then on the set, barkadahan lang kayo. So, how do you MMK Barkadahan episode nga po yata yung ginawa namin. Yun po yung... ito ho yung masasabi kong pinakamasayang MMK na nagawa ko. Na kahit ang bigat ng story, tawa lang kami ng tawa. Nakakatuwa kasi ang dami ko natututunan kay Coco. There's something about him that parang makes you feel na kailangan mong pagbutihan yung trabaho mo, kailangan mong i-appreciate more kasi itong tao na to na ang dami nang naabot sa buhay niya, very very humble, very down to earth, at nakakatuwa dahil hindi niya nakakalimutan kung paano siya nagsimula, hindi siya nagbago, ganun pa rin siya, walang kaarte-arte. Ang dami niyang similarities pala ni Coco. Talaga ba? Parang. Sabi sa akin si Direk Malupo kasi, director po namin sa Toda Max, very good friend of mine. Yun din po ang director niya sa Juan de la Cruz. Parang ano daw, parang laking version daw ako ni Coco. So tinititigan ko lang kung ano ba yung nakita niya. Baka mukha, hindi ko alam. So natutuwa kay Coco. Sana magkaroon pa ulit ng chance na makatrabaho talaga. Kasi ito, nasa-starstruck pa talaga ako, hindi ko lang sinasabi sa kanya. So may mga eksena na nanonood lang ako, parang ino-observe ko kung paano ba siya. Tapos ayaw nga pala, kailangan ko umarte. with the role that you did in MMK, did it change the way yung conversations mo with Luis with regards to yung mga political something? Kasi di ba Luis is also being asked if he will run in the government. So, but with what you witnessed from the lives of this fallen 44, did it change the way yung pag-uusap ninyo about government? Something? Well, honestly, kami ni Luis, hindi kami nag-uusap tungkol sa politics talaga. Kung magde-decide siya na tingin niya kailangan ng serbisyo niya para sa bayan, siya po yun. Siya po yun. Nandito lang naman ako para suportahan kung ano man yung maging desisyon niya. But right now, wala pa ho talaga kami pinag-uusapan. May kanya-kanya kaming paniniwala sa politika. May mga ibang pareho, may mga ibang hindi. Pero yun yung interesting, di ba? Kasi may kanya-kanyang opinion ng mga tao kung anong tingin mas kailangan. When doing MMK ba, like especially for this one, are there principles that you have to compromise? Because yours is different with how the story will progress. Well, sa prinsipyo, wala naman ho. Ang sa akin ho kasi, pagmamahal to eh. Pag mahal mo isang tao, mahal mo kahit anong mangyari. Kahit nakakatakot. Ganun ho si Suzette Tukay. At wala naman po siya masyado ng angle sa politics. Pinapakita lang mo natin dito yung napakagandang love story nila, kung paano ba nagsimula. Nakakatuwa. Nakakatuwa na ang isang abogado at ang isang police, parang meron silang parang may meron sa kanila na exactly opposite pero swak. Nakakatuwa yung love story nila. So parang siya, it's a beautiful love story set in a very recent tragedy. Di ba? Parang gano'n. It's beyond the politics of the recent, di ba, Jen? Saka natutuwa rin ako kay Suzette and syempre sa pamilya ni Gary for trusting MMK and ako ho sa pagganap kasi syempre medyo fresh pa, hindi ganun kadali mag-open up at panoorin yung kwento ng buhay nila. So maraming salamat. Hindi ko sigurado kung gaano kasakit yung nararamdaman ni Suzette, pero bilang babae, may idea po ako. At masakit ho yun na mawala ka ng fiancé, lalo na. At nire-respeto ko po siya. At sana kung ano man yung mga pinaglalaban nila at yung gusto nilang mangyari, sana matulungan ng MMK dito po. Okay, more questions? Tita Ethel, may question? Wala.
Hindi niya masyado kasi kilala sa Angel. Charing na. Manager. Siguro sa spare naman dito, Ethel. Ayan. Yeah, we More have a questions. question. Partner, we have a question from Alexa Villano of Rappler. Ayan. Hi, Miss Alexa. Hi, Jen. My question lang is, we know you as a dramatic actress, but would you consider this role of Suzette 100 times harder than what you did on The Legal Wife, or Legal Wife pa rin yung talagang emotional investment and yung talagang binuhos mo na talaga lahat ng emotions mo sa role? Paano ba i-explain? Magkaiba, sobrang magkaiba kasi talaga siya eh. At every project naman kasi, naglalagay ako ng pagkakaiba, pero merong konting sarili ko na inailalagay ko talaga. Pero magkaiba talaga siya. Siguro lang yung sa Legal Wife, dahil mas everyday ko siyang ginagawa. Mas buong-buo sa akin kung paano ba si Monica. Dito kasi kay Suzette, dahil for 3 days, parang inaaral ko pa lang siya. Na nakakatuwa kasi iba yung pakiramdam pag buo ka ng panibagong character talaga. Pero hindi ko mako-compare. Masyado kong mahal yung trabaho ko para i-compare po kung ano yung mas mabigat sa isa-isa. Kasi ang tama ka. Go ahead. The other thing kasi is, we all know that in somehow medyo fresh pa talaga yung nangyari sa Mama Saban. For you as an actress, how would you say, how difficult was it for you in the beginning to portray a character na, you know, kasi still grieving, she's still grieving at this point. I think all of the families of those who died are still grieving. So medyo yung, you know, how to open up to them, to talk to them, in getting to know who you're going to portray at some point. May conscious effort ka ba? Parang gano'n, na parang I have to be like this, I have to be... Opo, kailangan. Kaya nga, sinigurado ko po na makausap ko muna si Suzette bago ko talaga simulan ng MMK. Kasi gusto ko rin malaman niya na nirerespeto ko siya, nirerespeto ko yung kwento nila ni Gary, at kung meron siyang mga bilin, mga do's and don'ts, sana mapag-usapan namin in advance. At very siya, parang, actually, tinititigan ko siya eh. Naiiyak siya pag kinukwento niya, pero pinipigil niya yung sarili niya. Tapos, makikita mo talaga na sobrang in pain pa talaga, grieving pa talaga sila. Kaya, ang hirap kung makipag-usap tungkol sa trabaho. So, parang sabi ko, so pasensya ka na talaga ha, baka kasi na-off ka na, baka nasasaktan ka na, kasi tanong ako ng tanong, baka gusto mong huwag mo nang pag-usapan. Pero, inaantay ko lang siya talaga mag-open up. Tapos pag medyo okay na yung mood niya, may konting sundot ako ng mga tanong lang. Pero sinabi ko sa kanya, pag tingin mong foul itong tinatanong ko, let me know ha, respetuhin ko kung anong gusto mo lang i-share o itago. Jen, which part of the conversation na napasmile mo siya? Do you remember na medyo... Sinabi ko sa kanya ang swerte ni Gary sa kanya. Tapos parang nakatingin lang siya sa akin. Hindi niya siguro na-expect. Kasi parang lagi niya sinasabi na napakaswerte ko na nakilala ko si Gary. Inayos niya ang buhay ko. Siya ang dahilan kung bakit ganun siya ngayon. Sabi ko sa kanya, ang swerte rin naman ni Gary sa'yo, no? Kasi iba yung pakiramdam na magmamahal ka ng isang tao na yung kalahati ng buhay, nasa buhay na. Parang yun yung di natin siguro na napapansin na paano ka nga naman magmamahal ng isang tao na alam mong anytime maalis, papunta ng operation, pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Ganon din ho sa mga magulang, sa mga nanay na magpapaalam yung anak na, ay, may operation na ho kami, ganyan, na hindi namin pa naikwento. Very hard, diba? So, paano yun? Hindi nila alam kung anong nangyayari na, kung buhay pa bang makakabalik ang anak nila. So, yun po yung, ang hirap magmahal ho ng ganun.